Good morning mga ka-farmers. Welcome po ulit dito sa ating channel, no. Bali update ngayon dito mga farmers sa aming Calixto F1 na talong. Sa edad niya pong ika 28 days. At ayan, adjustment tayo mga farmers sa abono, no. So pag nagpalit kami mga farmers ng abono na dapat hindi pa dahil nagmamadali na po itong aming talong. Ayan, may bulaklak na po siya sa edad niya pong ika 28 days. Ayan, no. So bumuka na po yung kanilang mga bulaklak. Ayan, bali yung abonong gamit namin ngayon mga farmers ay triple 14 na po, no, na imbis na 1620. Ayan, drenching pa rin mga farmers yung pag-aabono namin. So bali yung ratio niya po ng triple 14 sa 16 liters na tubig ay 2 lata at kalahati po ng sardinas na maliit na triple 14. At sa urea naman mga ka-farmers ay kalahating lata pa rin po, no. So ganun pa rin sa urea. Dahil ayan, maganda naman kasi mga farmers yung kanyang mga dahon at simpo sa kanyang talbos. Kaya ganun pa rin po yung ratio ng urea, yung timplada niya. Yan po. So bali nag-aabono kami ngayon. Yan po. So maganda na po siya mga farmers. So yung pinaka-maintenance namin ngayon dito mga farmers na insecticide at saka foliar ay same pa rin. Gold, Megatonic at saka Mitomil. Pang ano na po yan, shoot at fruit borer at ganoon din po sa white flies. So wala pa akong ginagamit dito mga ka-farmers na para sa mites at saka thrips. Hindi pa ako nakapag-spray dito, no. So kapag nag-spray naman ako dito mga farmers na para sa thrips, dahil dapat na rin kasi ito na mag-spray na ng para sa thrips. Dahil kapag mamumulaklak na po yung ating talong mga farmers, diyan na po magkakaroon ng insekto ng mga thrips at saka mites. Dahil naamoy na po nila yung bulaklak niya. So yun po mga farmers, at maganda na rin po tingnan, ano, maganda na rin po tingnan yung mga damo. Yumabong na naman to mga farmers yung mga damo nito. So timing lang po ako mga farmers sa pag-spray ng herbicide. So hindi pa po ako makapag-spray dito dahil tuwing hapon po umuulan. Mas maganda po kasi mga farmers kapag nag-spray po tayo ng herbicide dito sa ating talungan, dire-diretso po yung init. Dapat mga 2 araw po talaga yung init mga farmers, no. So kapag hindi pa gumanda yung panahon, so dadamuhan na lang ulit namin po to, no. Butas-butas po kasi mga farmers yung plastic molds na nagamit hindi pala nagamit. So bali hindi na po namin ito pinalitan yung plastic mulch niya. Dahil sabi ko nga, dati po itong taniman ng sitaw at saka pipino na tinamnan na lang ulit namin ng talong. Ayan, maganda na po siya mga farmers. Maganda po yung kanyang healthy siya mga farmers. Ayan, tingnan natin. Ang ganda po ng kanyang mga sanga at sa mga dahon. So bali October 17 po ngayon mga farmers, no. Ayan. So bali sa susunod na araw, sakto na po itong 1 buwan. So hindi, ayan, kung mapapansin nyo mga farmers kanina na may mga maliliit. So hindi po sabay-sabay yung paglaki nila. So dapat nga ganito sila kalaki niyan mga farmers. So ayan, ganyan po kalaki na kung talagang parehas po yung sukat ng mga punla. Taba talaga mga farmers ng mga damo. So ayan, ito po yung aking talong na raton. So dito naman mga farmers, bali update ko na rin po kayo dito sa aking sitaw. Sa dati pong taniman ng ng ampalaya na binunot lang. Hindi, sabay din kasi mga farmers, no, ay pag nag-aabono kami dito sa talong, sabay na rin po dito sa sitaw. Magkaparehas lang po yung sukatan ng kanilang mga abono.
Dahil kasi magkasing edad lang din po sila dito, sila mga farmers, no. 28 days na rin po ito at malapit na rin po mamulaklak. At dyan din sa may pipino, may mga bulaklak na rin po na lumalabas. Ayan po, itong pipino na bali 2 plat. Ayan po. Ayan o. So maganda na rin po mga farmers tingnan yung pipino. Yan. So ayan, kung hindi pa kayo nakapag-try mga farmers na kapag buo pa po yung balag or trellis ng ating ampalaya, so wag po muna nating sisirain dahil sayang. So yung gawin lang po natin, bunutin yung ampalaya kapag hindi na po siya namumunga or patapos na po. Bunutin lang natin, hintayin lang po natin matuyo yung kanyang mga sanga. So bali after 1 week, pwede na po tayo magtanim ng pipino or ampalaya, or kung anong pwede na itanim, pwede rin po yung patola, no, or upo. So ito naman po mga farmers yung kasabayan po nun. So hindi naman po masyado kasabayan dahil nahuli po ito ng 3 araw. At so yung mga punla na maliliit pa, so pinilit ko lang pong itanim. Ayan o, maganda na rin po siya mga farmers, no. So malapit na rin po ito dahil lumalabas na rin po yung kanyang mga bulaklak. Ayan o. Yan. Same ratio lang po mga farmers. Kaparehas lang po yung sukatan ng abono dito at saka doon sa kabila. So yung application sa puno niya ay tigda 2 lata. So yan lang po mga farmers, in-update ko lang po kayo dito. So bali tutulungan ko lang po yung kapartner ko pag sa abono. And maraming salamat po sa lahat-lahat na sumusuporta po dito sa in channel. God bless po sa lahat at saka happy farming.